Si Giseo ay dating mayamang tagapagmana ng Chaebol na napapalibutan ng mga taong laging pumupuri sa kanya. Dahil dito, naging mayabang at mapagmataas si Giseo. Lagi niyang iniisip na walang maglakas loob na sumalungat sa kanyang kagustuhan. Ngunit isang araw, biglang nawala ang kasintahan ni Giseo nang walang anumang paliwanag. Ang mayabang at mapagmataas na lalaki ay lalong naging mailap pagkatapos noon. Nang araw na yon, tumakbo ang kaibigan niya dala ang medical na ulat at sinabi kay Giseo na si Jaemin ay may terminal na cancer sa pancreas. Nang malaman ang dahilan ng biglaang pagkawala ng kasintahan, sinubukan ni Giseo ang lahat at sa wakas ay natagpuan si Jaemin sa probinsya. Noong una, puno siya ng galit, gustong itanong kung bakit ito nawala nang walang pasabi. Pero nang makita niya ito, malumanay lang niyang tinanong kung kumain na ba siya. Sinabi ni Giseo na alam na niya ang sakit ni Jaemin at gusto niyang bumalik ito sa ospital para magpagamot. Ayaw ni Jaemin na sayangin ang natitirang oras niya sa walang kabuluhang pakikibaka. Alam niyang wala nang pag-asa ang kanyang karamdaman. Nang marinig iyon, naging emosyonal si Giseo at sinabing hindi niya papayagang sumuko at mamuhay ng ganoon. Pinilit niyang siya mismo ang magsagawa ng operasyon. Hindi nagtagal, nakahiga na si Jaemin sa operating table pero mas malala pa sa inaasahan ang sitwasyon at wala nang saysay magpatuloy. Hindi matanggap ni Giseo ang katotohanan at desperadong tumanggi na huminto, gustong ituloy ang operasyon mag-isa. Ang ama ni Jaemin, na direktor din ng ospital, ay hindi na nakatiis at pumagit na para pigilan siya. Nang araw na yon, pagkatapos ma-discharge, lalabas na sana si Jaemin nang biglang lumitaw si Giseo sa harapan niya. Sinabi niyang masyadong malamig ang Korea at gusto niyang dalhin siya sa mainit na Hawaii para manirahan ng 5 taon bago bumalik. Sinabi pa niya na gusto niyang magkaroon ng 2 anak, mas mainam ang isang lalaki at isang babae. Nang makita ang lalaki na nananaginip tungkol sa kanilang magandang kinabukasan, hindi magawang pigilan ni Jaemin ang sarili na istorbohin siya. Hindi alam kung ano pang gagawin, sinundan niya ito papuntang airport. Nang matapos bumili ng mga tiket si Giseo at bumalik, si Jaemin na naghihintay sa upuan ay nawala na. Mabilis siyang hinabol ni Giseo at nakita si Jaemin na sumakay sa kotse at umalis. Agad siyang umangkas ng taxi para sundan ito. Huminto ang kotse sa isang pier. Kahit nahihirapan ang kanyang katawan, bumili si Jaemin ng cute na teddy bear tapos sumakay sa ferry patungong kabilang isla. Biniro siya ni Giseo, tinanong kung may ibang lalaki ba siya at doon ba nakatira ang lalaking iyon. Pero sinabi lang niya na may taong kailangan niyang humingi ng tawad bago siya mamatay. Ang pangungusap na yon ay nagpagulat kay Giseo. 2 taon na ang nakalipas dahil sa kanyang kapabayaan sa trabaho, isang batang babae ang nakakuha ng HIV sa pagsasali ng dugo. Sinisisi ng pamilya ng pasyente ang ospital, malinaw na kasalanan nila at tinanong kung bakit walang gustong managot. Umiiyak din sila tungkol sa kinabukasan ng batang si Bom. Pero matatag na sinabi ng ina ni Bom na magiging maayos ang lahat. Kahit may HIV, pwedeng mabuhay ng 10 taon, 20 taon, o kahit 100 taon. Noon, sobrang takot si Jaemin at patuloy na nagtatago, hindi umaamin sa kanyang pagkakamali. Sa loob ng 2 taon, araw-araw siyang nabubuhay na may pagkakasala. Bago mamatay, gusto niyang humingi ng tawad sa batang iyon at sinabi kay Giseo na kung hindi niya makita, sana siya na ang mag-sorry para sa kanya. Ayaw ni Giseo marinig ang mga salitang tunog paalam na yon. Galit siyang tumanggi, tumakbo sa isang sulok at nagsuka. Sa sandaling iyon, nakita ni Yangshin na masama ang pakiramdam niya at masigasig na nagturo ng gamot sa pagkahilo sa dagat. Pero walang pasasalamat na ipinakita si Giseo. Hindi man lang siya tumingin sa kanya at patuloy na nagsusuka at habang lalo siyang nagsusuka, lalo siyang nagpapalabis. Hindi na nakatiis si Yangshin at lumapit para tulungan siya. Sa kabilang banda, nakita ni Jaemin ang isang batang babae na nakaupo sa tapat niya at narinig na ang pangalan nito ay Bom. Agad siyang naantig at napaluha. Nang bumalik si Giseo, nakita niya ang kanyang kasintahan na nakasandal at nakapikit sa balikat ng batang babae. Tinawag ng batang babae si Yangshin, sinabing binigyan siya ng teddy bear ng isang ate. Hindi maintindihan ni Yangshin kung bakit nakatanggap ang anak niya ng teddy bear mula sa estranghero. Noon din, napansin ni Giseo na hindi na tumutugon ang kanyang kasintahan, nalaman na baka iniwan na siya nito magpakailanman. Nanginig siya, lumapit, at mahigpit siyang niyakap, bumagsak sa kalungkutan at umiyak ng walang tigil. Nakatayo sa tabi nila, agad na tinakpan ni Yangshin ang mga mata ng anak niya. Matapos ang pagkamatay ng kanyang kasintahan, araw-araw na namuhay si Giseo sa depresyon. Nang araw na yon, ang asawa ng pasyente, sakim sa pera, ay nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang namamatay na asawa, pinipilit siyang pumirma ng mga kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinawag ang kanyang kalaguyo. Nang marinig yon, galit na sumugod si Giseo at sinalakay ang halang ang kaluluwa. Dahil dito, nawalan siya ng trabaho at nakulong. Sa kabutihang palad, agad na nagpadala ng abogado ang kanyang mayaman at maimpluwensyang ina para ipiansa siya. Nang marinig na siya ay tinanggal sa ospital, natuwa ang kanyang ina at sinabi na samantalahin ang pagkakataong ito para magtrabaho sa kumpanya ng pamilya. Dahil nabigo si Giseo na iligtas ang may sakit niyang kasintahan, nawalan siya ng tiwala sa sarili at ayaw na niyang maging doktor, kaya pumayag siya sa mungkahi ng kanyang ina. Nagkataon na may nakita si Chairman Kang na maliit na isla na gusto niyang gawing resort. Sa kumpanya, mayroong napakahusay na empleyado na si Seokhyun na ang bayan ay ang maliit na islang iyon. Kaya, hinirang siya ni Chairman Kang bilang tagapamahala ng proyekto at sinabihan siyang isama si Giseok bilang katulong sa pag-survey ng isla. Nagsinungaling pa siya na anak ng driver nila si Giseok at sinabi kay Seokhyun na huwag maging formal sa kanya. Pwede niyang ibigay ang mabibigat at maruruming gawain sa kanya, pero paano kakayanin ng mayamang anak mayaman ang hirap?
Pagkaalis pa lang, sinabi niyang hindi siya nagmamaneho at lagi siyang natutulog sa kotse dahil sa mahinang pangangatawan. Tulad niya ng sinabi niya, nakatulog siya agad pagkasakay pa lang. Naiinis, sinadya ni Seok-hyun na lakasan ang volume ng musika pero hindi pa rin gumalaw si Giseok. Pagdating nila, napagtanto ni Giseok na ang islang nais paunlarin ng kanyang ina ay ang islang nais bisitahin ng kanyang yumaong kasintahan. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa batang babae noon, sabihin na hindi niya sinasadyang makasakit, na malalim niyang sinisisi ang sarili at labis na naghirap. Hindi rin naging madali ang buhay ng ina ng batang iyon, si Yangshin. Minsan ay naniwala siya sa matatamis na salita ng kanyang kasintahan na si Seok-hyun pero wala talaga itong balak managot. Hindi nagtagal, iniwan niya si Yangshin at nagpalista sa militar. Kalaunan, nalaman niyang ang panliligaw sa kanya ay dahil lang sa pustahan sa mga kaibigan na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Kabalintunaan, sa panahong iyon, natuklasan niyang buntis siya. Pinili niyang ipanganak at naging isang solong ina, pinalaki ang anak na mag-isa. 8 taon ang nakalipas, bumalik si Seok-hyun sa kanyang bayan para magtrabaho. Sa daan, muntik na niyang mabangga ang isang batang babae. Humanga siya sa tapang ng bata at dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung kaninong anak ito. Hindi sumagot ang bata pero lumingon siya para tingnan ang kanyang ina na hindi kalayuan. Sinundan ni Seok-hyun ang kanyang tingin. Nang makita niya ang mukha ng babae ng malinaw, nagulat siya. Tinanong niya kung sino ang bata. Sinabi niyang anak niya ito. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Seok-hyun. Nang makita siya, aalis na sana si Yangshin, ngunit agad siyang tinawag pabalik ng ina na ipinagmamalaki ang mayamang nobya na dinala ng anak niya sa bahay. Pagkatapos, tulad ng dati, hinimok niya si Yangshin na huwag masyadong mapili at maghanap na ng ama para kay Bom. Puno ng paghamak ang tono niya sa mag-ina. Nahiya si Seok-hyun at humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa bago inilayo ang kanyang ina at nobya. Inosenteng sinabi ng maliit na pamangkin na kamukha ni Bom ang kanyang lola, hindi lang pareho ang nunal sa sulok ng bibig, kundi pati na rin ang mga hilig at personalidad. Sinabi ng mga taga-baryo na si Bom talaga ang tunay na apo ng matandang babae. Nang marinig iyon, agad na nabalisa si Seok-hyun at gustong bumalik para magtanong, pero dahil nasa kotse pa ang kanyang nobya, pansamantala siyang sumuko. Nang gabing iyon, pumunta siya sa bahay ni Yangshin para tanungin ang katotohanan, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Tinawagan ng ina ni Seok-hyun ang kanyang anak at sinabihan na huwag mag-isip ng labis dahil mayroon na siyang fiancé. Hindi na mahalaga kung anak niya si Bom o hindi. Ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon si Yangshin na kumapit pa sa kanyang anak. Kinabukasan, nag-ayos ang ina ni Seok-hyun ng blind date para kay Yangshin. Tinawag siya roon nang hindi niya alam kung bakit. Nang makita niya ang isang binatang tiyuhin mula sa nayon, magalang niya itong binati bilang tiyuhin. Nang marinig iyon, agad siyang itinama ng ina ni Seok-hyun na ang lalaki ay 14 na taon lang ang tanda at walang asawa pa, kaya dapat tawagin siyang kuya. Nang mapagtanto na blind date para ito, nagulat si Yangshin at aksidenteng nabulusan ng gatas na iniinom niya. Habang hindi niya alam kung paano tumanggi, biglang tumakbo si Bom at sinabing naihi na naman sa pantalon ang kanilang lolo. Napag-alaman na si Yangshin ay may lolo na nagdurusa sa Alzheimer's. Sa tuwing nababasa niya ang sarili, ayaw niyang hayaang ang apo niya ang magpalit ng damit niya. Wala nang nagawa si Yangshin kundi tawagan ang nakababatang kapatid na nag-aaral sa malayong universidad sa Seoul para tumulong. Kahit isang beses lang ito nangyayari kada buwan, hinihimok pa rin siya ng kapatid na humanap ng mapapangasawa para may tutulong sa pag-aalaga sa kanilang lolo. Bukod dito, pangarap ni Bom na magkaroon ng ama. Para sa kapakanan ng anak at lolo niya, nagpasya si Yangshin na humanap ng taong mapagkakatiwalaan niya. Siya mismo ang nagbukas ng puso niya sa nag-iisang tiyuhin na yon. Pero kahit tanggap niya na may anak si Yangshin, hindi niya matanggap na may lolo itong hindi kayang alagaan ang sarili. Nadismaya, kinailangan ni Yangshin na umalis. Dumating din si Giseok sa isla para magtrabaho. Nang mga oras na yon, nababagot siya kaya naglibot-libot. Nakita niya ang teddy bear na binili ng pumanaw niyang kasintahan na daladala ng isang matandang lalaki. Dahil sa pagkamausisa, sinundan niya ito. Nang mapansin siya ng matanda, mainit siyang inanyayahan sa bahay at masayang inalok ng mainit na tsokolate. Hindi inaasahan, malapit na sana siyang umalis nang bigla siyang nahilo. Sa sandaling iyon, umuwi si Yangshin kasama ang anak na si Bom at nakita siya. Tinignan ni Bom ang lalaking nawala ng malay at naramdamang parang kilala niya ito. Ang matanda, gayunpaman, ay kumilos pa rin na parang wala siyang alam. Sa katunayan, nawalan ng malay si Giseo dahil hinalo ng matanda ang sarili niyang gamot sa mainit na tsokolate kanina. Dahil sinabi ng kanyang apo na ito'y maganda, bukas palad niyang ibinahagi ito sa kanyang bisita. Habang walang malay, patuloy na naririnig ni Giseo ang huling mga salita ng kanyang yumaong kasintahan. Nang magising siya, agad niyang kinuha ang teddy bear na binili ng kanyang kasintahan bago ito namatay. Nang hindi na nagsalita, umalis siya. Nang makitang kinuha ng estrangherong lalaki ang teddy bear na pinakamahal niya, tumakbo si Bom at sumigaw, magnanakaw. Nairita si Giseo at tinanong ang pinagmula ng teddy bear. Ibinaba ni Bom ang kanyang ulo at mahinang sinabi, isang ate ang nagbigay sa akin ito. Nang marinig iyon, sinabi niyang ibinigay ng kanyang kasintahan ito sa maling tao, na ito ay pag-aari ng iba. Dahil may sakit siya at napagkamalan si Bom bilang ibang bata, nagkamali siyang ibinigay ang teddy bear kay Bom. Matigas na sinabi ni Bom, hindi, malinaw na sinabi ng ate na ibibigay niya ito sa kanya. Naalala ni Bom na ang kakaibang lalaki sa harap niya ang kasama ng ate na nagbigay sa kanya ng teddy bear noong araw na yon. Hindi alam ang gagawin, napilitang sumunod siya at sinabing, kung bawiin mo ang ibinigay mo na, tutubo ang buhok sa puwit mo.
Sa sandaling iyon, may narinig na sigawan mula sa gilid ng daan. May isang taga-baryo na malubhang na sugatan. Hinimok ng mga tao ang manggagamot ng baryo na pigilin ang pagdurugo at iligtas ang tao, pero nang makita ang walang tigil na pagdaloy ng dugo, nataranta ito at tumakbo sa gilid para magsuka. Ayaw sana makialam ni Giseo, pero nang makita kung gaano ka hindi mapagkakatiwalaan ang manggagamot at nanganganib ang buhay ng pasyente, bilang doktor, napagpasiyahan niyang tumulong. Naligtas ang lalaki pero muling nawalan ng malay si Giseo. Nang magising siya sa ospital, naalala niyang naiwan ang telepono sa bahay ng matanda, kaya bumalik siya para kunin ito. Nang makita na nakatitig pa rin ang batang babae sa teddy bear sa kanyang kamay, mapagbigay niyang nilagyan ng pera ang kamay nito, sinasabing bibilhin niya ito at sinabihan siyang gamitin ang pera para bumili ng isa pa. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Yangshin para pigilan. Akala ni Giseo ay nagrereklamo siya tungkol sa maliit na halaga, ngunit sinabi niyang hindi kailangan ng anak niya ang pera at kung gusto niya ang oso, kunin na lang niya ito. Narinig niya na ang teddy bear ay dating pag-aari ng pumanaw niyang kasintahan. Pagkatapos noon, tinanong ni Giseo kung saan siya makakahanap ng kainan. Dahil alam niyang hindi pa siya kumakain buong araw, masigasig siyang inihanda ni Yangshin ng masarap na pagkain. Nang makitang gabi na, inalok pa niya ito ng bakanting kwarto sa kanyang bahay para matuluyan. Kumilos si Giseo na parang boss, inutusan niya si Yangshin na linisin ang silid. Nang gabi niyon, nagpagulong-gulong siya, hindi makatulog. Mula nang pumanaw ang kanyang kasintahan, gabi-gabi siyang nakakaranas ng insomnia. Biglang, nakarinig siya ng malambing na tinig na kumakanta mula sa kabilang kwarto. Kumakanta si Yangshin ng lullaby para sa kanyang anak na babae. Habang nakikinig, unti-unting nakatulog si Giseo. Kinabukasan, umalis siya sa bahay ni Yangshin at lumipat sa nag-isang hotel sa isla, pero gabi-gabi, hindi pa rin siya makatulog. Para makatulog, tumawag pa siya ng babae para lang kantahan siya ng lullaby. Dahil dito, pinagalitan siya nito at sinabing baliw siya. Hindi makatulog, hindi niya namalayan na bumalik siya sa bahay ni Yangshin. Nang marinig ang inosenteng usapan ng mag-ina sa loob, hindi niya napigilan ang ngumiti. Nang gabing iyon, kinantahan ni Bom ang kanyang ina, pero si Giseo ang unang nakatulog. Naghihinala si Seokhyun na ang batang babae sa harap niya ay maaaring anak niya. Matapos mag-atubili ng matagal, naglakas loob din siyang tanungin si Yangshin kung anong klaseng tao ang ama ni Bom. Sumagot si Yangshin, ang kanyang ama ay isang anghel. Matapos sabihin iyon, iniwan niya itong nakatayo roon na tulala, dala-dala ang anak niya nang hindi lumingon. Alam niya na may fiancé na si Seokhyun at ayaw niyang maapektuhan ng anak niya ang relasyon nito. Higit sa lahat, matagal nang nawala ang pagmamahal niya para sa kanya. Habang malalim sa pag-isip tungkol sa nakaraan, bigla na lang nadulas si Yangshin at nahulog ang kanyang natutulog na anak sa lupa. Kinabahan siyang yakap si Bom, paulit-ulit na humihingi ng tawad, sinisisi ang sarili hindi lang sa kapabayaan na muntik makasakit sa anak, kundi sa makasariling desisyon noon na naging dahilan ng pagsilang ni Bom na walang ama. Espesyal na bata si Bom. 2 taon na ang nakalipas, naaksidente siya sa kotse, at dahil sa pagkakamali ng ospital, nahawahan siya ng HIV sa pagsasali ng dugo. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang buong mundo ni Yangshin, pero agad niyang pinilit ang sarili na maging matatag. Kailangan siya ng kanyang anak na babae. Mula noon, mas inalagaan ni Yangshin ang kanyang anak na babae, bagamat hindi niya ito sinanay na masyadong komportable, maingat na tinuturuan kung paano protektahan ang sarili at ang iba mula sa impeksyon. Araw-araw, kinailangan ni Bom na isaulo ang mga patakaran ng pamilya. Una, huwag kailanman gamitin ang sipilyo o nail clipper ng iba at huwag ipahiram ang sayo. Pangalawa, kung dumudugo ka, gamitin ang tuwalya na ibinigay ng iyong ina, ilagay ito sa plastic bag at dalhin sa bahay. Pangatlo, kung ikaw ay nasugatan at dumudugo, huwag tumanggap ng tulong mula sa iba. Naiintindihan ni Bom ang una at pangalawang patakaran, ngunit hindi niya maintindihan ang pangatlo. Bakit hindi siya maaaring tumanggap ng tulong mula sa mga kaibigan kapag siya ay dumudugo? Walang nagawa si Yangshin kundi magsinungaling sa anak, sinasabi na siya ay isang anghel mula sa langit. Ang kanyang dugo ay isang lihim na tanging ang kanyang ina at doktor lamang ang maaaring makakita at wala nang iba pa. Nang araw na yon, isinama ni Seokhyun ang kanyang pamangkin para maglaro ng basketball. Nagkataong dumaan si Bam at masayang tumayo malapit para suportahan sila. Bigla na lang lumipad ang bola patungo sa kanya at tumama sa kanyang mukha. Nang mapansin ni Bam na nagdurugo ang ilong niya, naalala niya ang turo ng kanyang ina at agad tinakpan ang ilong at tumakbo palayo. Nag-aalala, hinabol siya ni Seokhyun, gustong punasan ang dugo at tingnan ang sugat, pero pinigilan siya ni Yangshin, hindi pinahintulutang tulungan ang bata at hinayaang asikasuhin ito ng sarili. Tinanong niya si Bam kung ano ang dapat gawin kapag dumudugo siya. Malinaw na sumagot si Bam na hindi siya dapat tumanggap ng tulong mula sa iba. Pagkatapos ay masunurin siyang tumakbo sa gilid, mahusay na pinunasan ang dugo sa kanyang ilong at inilagay ang duguang tissue sa isang supot. Tiningnan ni Yangshin ang kanyang matalino at mahinahong anak ng may mabigat na puso habang hindi maintindihan ni Seokhyun kung bakit tinuruan niya ito ng ganoon at tiningnan ang batang babae ng may matinding awa. Sa sandaling iyon, si Giseok, na nakatayo mula sa malayo, ay matagal nang pinagmamasdan si Bam. Naalala niya ang sinabi ng yumaong kasintahan na dahil sa pagkakamali nito, isang bata ang nagka-HIV sa pagsasali ng dugo. Bilang doktor, nang makita ito, agad na napagtanto ni Giseok na si Bam ang batang tinutukoy ng kanyang kasintahan. Dahil sa kapabayaan nito, nahawaan ng HIV ang batang ito. Hindi pala sa maling tao napunta ang teddy bear. Nakarating ito sa kaawa-awang batang babae bago pumanaw ang kanyang kasintahan. Pagdating sa bahay, nakita ni Bam na ang kanyang lolo, na may Alzheimer's, ay nagkusot sa kanyang paboritong poster.
Sira na rin ang lipstick ng kanyang nanay. Galit na pinagalitan niya ito dahil laging nagdudulot ng problema at pinahihirapan ang kanyang ina araw-araw. Nakita ito ni Yangshin kaya sinaway ang anak pero sagot ng bata na nagsalita lang siya dahil palaging pinapalungkot ng lolo ang nanay niya. Sinabi ni Yangshin na hindi siya malungkot at araw-araw ay masayang-masaya siya. Lumapit siya sa kanyang lolo na yumuyuko parang batang nakagawa ng mali at hiniling na tulungan siyang mag-makeup ng kasing ganda ng nasa poster. Masayang tinulungan ng matandang lalaki ang kanyang apo na gumuhit ng mukha ng payaso. Nang makita ito, napagtanto ni Bam ang kanyang pagkakamali at agad na humingi ng tawad sa kanyang lolo sa mga sinabi niya kanina. Pagkatapos ay iginiit niya na iguhit din sa kanya ang parehong mukha ng payaso. Matapos aliwin ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya, magluluto na sana si Yangshin ng masarap na hapunan nang dumating si Seokhyun sa pintuan at tinawag siya, diretsyo sa punto. Tinanong niya kung anak niya ba si Bam. Dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng koneksyon sa kanya, itinanggi ito ni Yangshin at pinahiya pa ang sarili, sinasabing noon, hindi lang siya ang lalaki sa buhay niya. Tumanggi si Seokhyun na maniwala sa kanya, sinasabi na hindi niya iwasan ang kanyang responsibilidad at hikayatin niya ang kanyang ina na tanggapin sila ng kanilang anak. Hindi maintindihan ni Yangshin kung bakit, kahit na nililinaw na niya ang lahat at may fiancé na siya, ayaw pa rin siyang pakawalan nito. Sinabi ni Seokhyun na sumasakit ang puso niya tuwing nakikita si Bam, pero muling iginiit ni Yangshin na iba ang ama ni Bam, saka tumalikod at umalis. Sa gitna ng gabi, hindi makatulog, muling pumunta si Giseok sa bahay ng mag-ina at narinig ang lulabi mula sa loob. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, inaantok na nagtungo si Bam sa banyo at hindi napansin na may nakaupo sa labas ng pinto. Lumabas ang kanyang antok na lolo, nakita si Giseok na natutulog sa sahig at hindi siya magising. Kaya sa kabutihan niya, hinila niya ito papasok para makatulog pa. Nang marinig ang ingay, akala ni Yangshin nilalamig ang anak niya at, nakapikit pa rin, niyakap niya ng mahigpit ang tao. Nang bumalik si Bam at nakakita ng estranghero sa kama niya, agad niyang ginising ang kanyang ina. Nagulat, si Yangshin ay bumangon at tinanong ang kanyang anak kung bakit may lalaki dito. Sinabi ni Bam na hindi niya alam, na pagbalik niya mula sa banyo, nakita lang niya ang kanyang ina na mahigpit na niyayakap ito. Hindi makapaniwala si Yangshin sa kanyang nakikita. Si Giseok, nagising ng gulat, ay nagulat din hindi niya alam kung paano siya nakatulog sa kwarto. Tinanong ni Bam kung bumalik siya para magnakaw ng teddy bear. Kinuha ang pagkakataon, sinabi ni Giseok na hindi na niya kailangan ang teddy bear at ibinalik ito kay Bam, bayad daw sa kwarto. Iyon ang nagpasaya kay Bam at agad siyang nagkagusto dito habang si Giseok ay naghahanap lang ng dahilan para makatulog ulit. Habang naliligo, biglang nakita ni Giseok ang yumaong kasintahan na marahang nakikipag-usap, mapaglarong nagbubuhos ng tubig, kaya masaya siyang nakipaglaro. Nang marinig ang kakaibang tawa mula sa loob, nag-alala si Yangshin at tumawag, ngunit walang sumagot. Matapos mag-alinlangan ng matagal, sa wakas ay binuksan niya ang pinto ng banyo para tingnan. Si Giseok, na tumatawa ng sobra sa ilalim ng shower, ay biglang nagising mula sa kanyang magandang panaginip. Tinitigan niya ng masama si Yangshin at pinagalitan, tinawag siyang babaeng manyak na mahilig manilip sa mga lalaking naliligo. Biniro pa niya ito pagkatapos. Natakot si Yangshin at agad tumakbo pabalik sa kanyang silid, iniwan si Bam na nakatingin sa kanya ng naguguluhan. Kinabukasan, nagdala si Yangshin ng almusal sa kwarto ni Giseok pero walang tao roon. Matapang siyang nagreklamo, nanatili ka lang dito nang hindi umaalis tapos kagabi, walang hiya kang sumigaw sa akin ng ganoon. Habang nagsasalita siya, biglang lumitaw si Giseok sa likuran niya. Hindi niya pinansin ang mga reklamo nito, sinabi niyang hindi siya kumakain ng almusal na Korean style at dapat 2 tinapay at kape na lang ang ihanda sa susunod. Nang marinig ni Bam na mananatili sa kanila ang tiyuhin, tumalon siya sa tuwa. Si Yangshin naman ay sobrang naiinis sa kanyang makasariling desisyon at gusto siyang palayasin. Hindi inaasahan, inilabas ni Giseok ang isang sobre, sinasabing mananatili siya roon ng 1 buwan lang at babayaran siya ng 1 milyon. Isang araw at kahit nagbayad ng 1 buwang upa ng maaga. Nang makita ang malaking halaga ng pera, agad na napasuko si Yangshin sa kapangyarihan nito at masunuring sinabihan si Bam na bumili ng tinapay at kape. At kaya, nagsimulang tumira si Giseok kasama ang mag-inang babae. Sa isang banda, dahil pinadala siya ng kanyang ina para magtrabaho, kailangan niya ng matutuluyan. Sa kabilang banda, dahil sa huling mga salita ng kanyang yumaong kasintahan. Sinabi nito na kung hindi niya sila makikilala, dapat siyang humingi ng tawad sa mag-ina sa ngalan niya at sabihin hindi niya sinasadyang manakit. Sinisingil lang siya ni Yangshin ng 200,000 won kada araw. Minsan sinabi ng kanyang kasintahan na patatawarin siya ni Yangshin dahil mukhang napakabait niyang tao. Nang malaman ni Seokhyun na nagpa siyang tumira si Giseok kay Yangshin matapos malasing, nagbuhos siya ng mahabang pag-amin at inabot kay Giseok ang sobre, hinihiling na tulungan siyang alagaan si Yangshin. Nang mapagtanto ni Giseok ang relasyon ng dalawa, tinanong niya kung bakit hindi niya mismo inalagaan si Yangshin. Umiling si Seokhyun at sinabing hindi siya makapunta at hindi pinahihintulutang umalis. Ipinaliwanag niya na bukod sa pag-aalaga sa anak, kailangan din ni Yangshin alagaan ang kanyang lolo na may Alzheimer's. Dagdag pa, dahil sa kanyang ugali, kahit sobrang pagod na siya, hindi siya hihingi ng tulong kaninuman. Hiniling ni Seokhyun kay Giseok na protektahan siya at alagaan si Bam na parang tunay niyang ama. Madaling pumayag si Giseok. Sa mga sumunod na araw, kahit matalas pa rin ang dila, tuwing kailangan ng mag-ina ng tulong, agad siyang tumutulong. Lalo pang naging malapit si Bam sa tiyuhin niyang nagsilbing ama sa kanya. Nang araw na yon, sinalakay ng mga tulisan sina Giseok at Seokhyun sa nayon.
Dahil sa proyektong pagpapaunlad ng resort, naglaban silang magkasama at malubhang nasugatan si Giseok habang pinoprotektahan si Seokhyun. Nang marinig ang balita mula sa kaibigan niyang nurse, sobrang nag-alala si Youngshin kaya naghintay siya sa pintuan para sa kanilang pagbalik. Nang dumating ang kotse ni Seokhyun, tinulungan niya si Giseok bumaba at inalalayan papasok sa bahay, ayaw magpahinga hanggang makita siyang nakahiga ng ligtas. Nakita ito ni Giseok kaya lalo niya itong tinukso, sinabi niyang humiga na lang sa tabi niya para mas madaling magbantay. Nagulat sa kawalang hiya ng mga salita niya, mabilis na tumalikod si Youngshin at tumakbong palayo. Nang gabing iyon, dumating ang mausisang kaibigan niya at sinabi kay Youngshin na may nalaman siyang sikreto mula sa dating kaklase ni Giseok. Nalaman niyang namatay pala ang nobya ni Giseok kamakailan dahil sa cancer sa pancreas. Si Giseok mismo ang nag-opera ngunit nabigo at dahil sa guilt, tumigil siya sa pagiging doktor. Nang marinig ito, nakaramdam si Youngshin ng malalim na simpatya para kay Giseok at naglakas loob na pumunta sa kanyang silid. Sa pagharap sa masamang ugali ni Giseok, hindi na siya natakot at buong tapang na sinabi na maaari siyang matulog sa tabi niya tulad ng kanyang dating kahilingan. Dahil wala siyang paraan para harapin ang katigasan ng ulo nito, napilitan si Giseok na masunurin na pumasok sa ilalim ng kumot at hayaan siyang alagaan siya buong gabi. Samantala, hawak ng ina ni Seokhyun si Bam at nakatingin sa salamin, sinasabi na lahat daw ay nagsasabing magkamukha sila ngunit sa totoo lang, hindi naman talaga sila magkahawig. Sumang-ayon si Bam at sinabing totoo yon, wala silang pagkakahawig kahit kaunti. Matigas pa rin ang ulo, tumanggi ang ina ni Seokhyun na kilalanin ang isang mahirap na apo, pero nang mapansin niya ang nunal sa sulok ng bibig ni Bam na kaparehong-kapareho ng kanya, hindi niya napigilang kuskusin ito, sinusubukang burahin ang nakakaasar na marka. Sumigaw si Bam sa sakit at malakas na sinabi na ayaw din niya na sinasabing kamukha niya ang matandang babae. Nang marinig iyon, agad na nadismaya ang ina ni Seokhyun, ipinagmalaki na dapat maramdaman ng dalaga ang karangalan na magkamukha sila dahil siya raw ay napakaganda noong kabataan niya, ang mukha niya ay kasing liit lang ng palad, hindi tulad ni Bam na kasing lapad ng palaruan. Nang marinig ito, nagmaktol si Bam sa inis at pinisil ang kanyang matatabang pisngi. Napatingin ang ina ni Seokhyun sa pintuan, nag-aalala dahil hindi pa bumabalik si Youngshin. Nitong mga nakaraan, mas binibigyang pansin ni Seokhyun si Youngshin at ang anak nito, lubusang binabaliwala ang mga payo ng kanyang ina. Galit na galit, lumapit siya para akusahan si Youngshin na inaakit ang kanyang anak at sinisira ang kaligayahan nito, at hinihingi na umalis ang mag-ina sa nayon at mawala sa buhay ni Seokhyun. Hindi siya nag-atubiling lumuhod, pinagbantaan pa ang sarili niyang buhay para pilitin si Youngshin. Mabait man siya, hindi mapigilan ni Youngshin ang sumalungat sa kagustuhan ng matanda, ngunit hindi rin niya kayang lisanin ang lugar kung saan siya lumaki. Umiiyak, sinabi niya sa ina ni Seokhyun na gagawin niya ang anumang hinihiling maliban sa umalis. Nang marinig iyon, pinayuhan siya ng ina ni Seokhyun na magpakasal at gawin ito ng mas maaga kaysa kay Seokhyun. Mas maaga, mas mabuti. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan si Youngshin na pumayag. Narinig ni Giseok ang kanilang pag-uusap sa loob ng silid. Kinabukasan, nang pumunta si Youngshin sa blind date, lihim siyang sinundan ni Giseok at patuloy na nagbigay ng mga nakakainis na komento tungkol sa pagiging dependent umano ni Youngshin sa mga lalaki, sa pakikipaglandian nito, at maging sa akusasyon na sinilip niya raw ito habang naliligo. Tinanong siya ni Youngshin kung ano ang problema at kung interesado ba siya, at agad na umamin si Giseok na oo. Hindi inaasahan ni Youngshin ang tugon niyang iyon. Nahihiya siyang nagpaliwanag na napakataas ng kanyang pamantayan at hindi siya kailanman magiging interesado sa tulad ni Giseok. Sa halip na umatras, ipinagmalaki ni Giseok na napakayaman ng kanyang pamilya at na ang kanyang ina ay isang makapangyarihang chaebol. Hindi naniwala si Youngshin sa mga sinabi niya at sinabing ayaw niya sa mga lalaking mayabang at makasarili. Pagkatapos ay hindi niya ito pinansin at tumalikod para umalis. Ang lalaking nakilala niya sa blind date, gayunpaman, ay talagang nagustuhan siya. Hindi siya nababahala na may anak itong babae at handa pa siyang tumulong sa pag-aalaga sa lolo nitong may Alzheimer's. Sa kanilang unang pagkikita, sabik niyang hinawakan ang kamay ni Youngshin. Habang nagmamaneho, nakita ni Giseo ang dalawa na magkahawak kamay sa kalsada. Bigla niyang iniliko ang manibela at dumiretso papunta sa kanila. Sa takot, agad na nagtago ang lalaki mula sa blind date sa likod ni Youngshin. Pinagalitan siya ni Giseo dahil nagtago sa likod ng babae para protektahan ang sarili, hindi raw dapat tawaging lalaki. Ang lalaki ay nagmura lamang sa inis at bumulong ng ilang salitang pag-aalala kay Youngshin. Nang bumalik si Youngshin, sabik na lumapit ang ina ni Seokhyun para itanong kung kumusta ang date. Nang marinig na ang lalaki ay tuwang-tuwa at hindi rin masama ang tingin ni Youngshin sa kanya, natuwa siya ng husto at sinabing ipapakasal niya si Youngshin ng marangya tulad ng kanyang sariling anak. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ng isang kapitbahay na gusto lang pakasalan ni lalaki si Youngshin para makuha ang kanyang lupa. Bukod pa rito, ang dating asawa niya raw ay namatay dahil sa pang-aabuso. Galit na galit, sinisi ng mga kapitbahay ang ina ni Seokhyun sa pagpapakilala ng ganyang lalaki kay Youngshin at inakusahan siyang itinutulak ang isang tao sa bangin ng kapahamakan. Nang malaman ang tunay na ugali ng lalaki, pinagsisihan ng ina ni Seokhyun na hindi niya ito sinyasat ng mabuti. Bagamat gusto niyang tulungan ang kanyang anak na mawalan agad ng problema, may konsensya pa rin siya. At nang dumating ang lalaki para magpaliwanag, galit na pinagalitan niya ito. Dahil ayaw pa ring sumuko sa inosenteng si Youngshin, pumunta ang lalaki sa bahay nito, lumuhod, at nagmakaawa ng tawad, nang angakong magbabago siya at tratuhin ng mabuti si Youngshin at ang anak nito. Hindi sumagot si Youngshin, ngunit lumuhod din siya at sinabing may itinatago siya sa kanya. Ipinaliwanag niya na gusto niyang sabihin ito sa kanya noon pa pero wala siyang lakas ng loob.
Nang ipagtapat na sana niya na nahawaan ng HIV ang kanyang anak, biglang dumating si Giseo na nakatira sa kanyang bahay at inantala ang kanilang usapan. Dahil alam niyang walang kwenta ang lalaking ito, bastos na inutusan ni Giseo na umalis siya. Ang lalaki, na ayaw magpatalo, ay sinabihan si Giseo na huwag makialam sa usapin ng iba at tinanong si Yangshin tungkol sa relasyon nila. Umiling si Yangshin at sinabing wala silang relasyon, pero agad sumagot si Giseo, hindi sa salita, kundi sa gawa. Habang sa pilitang hinahalikan, nakita ni Yangshin si Seok-hyun na nakatulala sa malayo. Doon lang siya nagising at nataranta, umilag sa hindi inaasahang halik. Humarap si Giseo at may otoridad na sinabi sa lalaki na si Yangshin ay kanya, binabalaan ito na huwag siyang guluhin muli, kung hindi siya mag-atubiling dagdagan ang mga taong napatay niya. Natakot ang lalaki at mabilis na tumakas. Nang mapansin si Seok-hyun sa likuran nila, sinadya ni Giseo na sabihin kay Yangshin na mula nang matulog ito sa kanyang silid, nakatingin na siya rito at hindi na niya ito pakakawalan. Binalaan pa niya ito na kung mag-iisip pa rin siya ng ibang lalaki, parang patay na siya. Nang marinig na umabot na sila sa punto ng pagsasama sa isang silid, tumalikod si Seok-hyun at umalis na dismayado. Kinabukasan, lubos na pinagsisihan ni Giseo ang kanyang pag-ugaling madalian kagabi, kinukumbinsi ang sarili na ginawa niya yon dahil ayaw niyang magpakasal si Yangshin sa taong hindi niya tunay na mahal. Sinabi rin niya sa sarili na mabuting gawa ito, na tinulungan siyang putulin ang ugnayan kay Seok-hyun, ngunit sa totoo lang, ito ay pagsiselos na ayaw niyang aminin. Nag-aalala na baka banggitin ni Yangshin ang nangyari kagabi, binalak ni Giseo na tumakas sa bahay, pero nakita niya itong hinahawakan ang kanyang labi, tila malalim sa pag-isip, inalala ang halik noong nakaraang gabi. Umapaw sa pagmamalaki ang kanyang puso at hindi niya mapigilan ang ngumiti. Pero sa susunod na segundo, nakita niya itong nagpupunas ng kanyang labi ng malakas, at ang kanyang mood ay bumagsak mula sa ulap diretsyo sa lupa. Sa sandaling iyon, dumating si Bom at binati siya ng malakas. Para hindi mapahiya, nagkunwaring pinagalitan siya ni Giseo dahil palaging late sa paaralan. Naging inosenteng kambing sa alay ang kawawang dalaga. Sa takot na baka biglang salakayin siya ng lalaking hindi mahulaan tulad ng kagabi, nagsuot ng maskara si Yangshin kahit sa bahay para protektahan ang sarili. Ikinainis ni Giseo ang kilos na yon. Hinawakan niya ang mukha nito at sinabing hindi siya nakakahawang pasyente, binabalaan na kung patuloy siyang magpapakita ng pagkasuklam, hahalikan niya ito muli. Habang nagtatrabaho kasama si Giseo, natuklasan ni Seok-hyun na hindi siya anak ng driver, tulad ng sinabi ng chairman, kundi ang nag-iisang anak ng chairman mismo. Dahil dito, naniwala siya na ang nararamdaman ni Giseo para kay Yangshin ay panandaliang impulso lamang at hindi tunay na pagmamahal. Sinabi rin niya na hindi sila bagay sa isa't isa. Sumagot si Giseo na kung bagay sila o hindi ay wala sa kamay ni Seok-hyun ang magpasya, kundi nasa kanya mismo. Natigilan si Seok-hyun. Nang araw na yon, nakita ni Giseo ang isang taga-baryo na inatake at bumagsak sa bukid. Kahit agad niyang sinubukang iligtas ang babae, sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Ang eksena ay nagpaalala sa kanya muli ng kanyang yumaong kasintahan na hindi niya nailigtas. Habang nalulunod pa rin si Giseok sa pagkakasala at sakit, nakita siya ng mga taga-roon na nagsagawa ng tracheotomy sa pasyente, ngunit hindi pa rin nailigtas ang tao. Agad silang naniwala na siya ang pumatay, at sa takot, tumawag sila sa pulisya, sumisigaw ng mamamatay tao ng paulit-ulit. Pinahihirapan na ng guilt dahil hindi niya nailigtas ang pasyente at nang alaala ng kanyang yumaong kasintahan, lubos na nadurog si Giseok. Sa harap ng investigasyon, natupok siya ng hiya at lungkot, hindi na umimik o nagpaliwanag, hinayaan na lang na dalhin siya ng mga pulis. Nakakita ng lahat, tumakbo si Yangshin sa presinto para magpaliwanag, pero iginiit ng mga saksi na walang ebidensya, kaya hindi siya mapalaya. Nag-aalala, naghintay si Yangshin sa labas ng istasyon at tumangging umalis. Sa isang punto, napagtanto niya na mas lalo siyang nagmamalasakit sa lalaking biglang lumitaw sa kanyang buhay. Samantala, sumunod si Seok-hyun sa likod niya, pinagmamasdan ang pag-aalala niya sa ibang lalaki, at lalo siyang nagsisisi sa kanyang nakaraang mga desisyon. Biglang dumating ang doktor ng nayon at sinabi sa kanila na ang matandang babae na namatay ay may sakit na talaga at hindi sinunod ang payo ng doktor na manatili sa ospital. Kahit hindi ginawa ni Giseok ang operasyon, hindi pa rin siya mabubuhay. Basta't mahanap natin ang asawa niya para magpatotoo, malilinis ang pangalan ni Giseok. Kung hindi, kahit makaiwas siya sa kulungan, mawawalan siya ng lisensya bilang doktor. Nang gabing iyon, agad pumunta si Yangshin para magmakaawa sa matandang lalaki na magpatotoo sa istasyon ng pulisya. Si Seok-hyun, na may utang na loob din kay Giseok sa pagligtas sa buhay ng kanyang ina, ay nauna at lumuhod sa harap ng bahay ng matanda. Pero gaano man magmakaawa si Seok-hyun, tumanggi pa rin ang matanda na magpatotoo. Sa totoo lang, siya ang nagpilit na umalis sa ospital ang kanyang asawa at pinilit pa siyang magtrabaho sa bukid kahit may sakit na humantong sa trahedya. Lumuhod si Seok-hyun sa ulan buong magdamag. Kinabukasan, binuksan ng matanda ang pinto at galit na sumigaw, kahit lumuhod ka pa ng 100 araw, hindi ako maawa. Ngunit kakaiba, pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, tumalikod siya at sa wakas ay inilabas ang kinikimkim niya. Nababalisa, inamin niyang kasalanan niya ang pagpilit sa asawa na mag-spray ng pestisidyo, akala niya nagkukunwari lang ito at sa huli ay naging dahilan ng kamatayan nito. Pinahihirapan ng konsensya, pumayag din siyang magpatotoo. Agad na pinalaya si Giseok, pero dahil sa nangyari, nagpasya siyang hindi na bumalik sa nayon at magpatuloy sa dating buhay. Tahimik na pinanood ni Yangshin ang pag-alis niya. Kahit nahihirapan, masaya siya na nabawi nito ang kalayaan. Nang marinig ni Bam na hindi na babalik si Tito Giseok, hindi niya ito matanggap at napaiyak siya.
Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyan ng tinalikuran ni Giseok ang pagiging doktor at nagsimulang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ina. Naging mas malamig at walang pakialam siya kaysa dati, wala siyang pinahahalagahan. Ngunit, isang bagay ang nanatiling pareho, ang kanyang mga gabing walang tulog. Tanging kapag naalala niya ang lulabi na kinanta ni Yangshin at ng anak nito saka lamang siya nakakatulog sandali. Naniwala si Bam na tiyak na babalik ang kanyang tiyuhin, kaya hindi na siya nahuhuli sa eskwela, umaasang balang araw kapag bumalik ito, pupurihin siya. Madalas ding iniisip ni Yangshin si Giseok, ang lalaking pumukaw sa kanyang puso. Isang araw, nakita niya sa TV ang nakakadurog pusong mga eksena ng mga batang may HIV at hindi niya napigilan ang kanyang luha. Nang makita yon, nagalit ang kanyang lolo at pinagalitan ang mga bata sa screen. Hinawakan ni Yangshin ang braso nito at umiyak, nagsasabing hindi sila masasamang bata. Sila'y mga kaawa-awang bata lamang. Sila'y mga batang may parehong sakit ni Bam. Dahil sa saglit na pagkawala ng kontrol ni Yangshin, nalaman ng kanyang lolo na may Alzheimer's ang tungkol sa kalagayan ni Bam. Kinabukasan, nang makita niya ang isang bata sa kapitbahayan na pinagagalitan, napagkamalan niya itong si Bam at biglang sinabi, ang aking Bam ay may HIV. Mabait at kawawa siyang bata, kaya huwag niyo siyang saktan. Natakot ang kapitbahay nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong baryo. Hindi makapaniwala ang mga kababaihan at nagtanong kay Yangshin kung totoong may HIV si Bam. Sa puntong iyon, hindi na maitatanggi ni Yangshin. Habang pinapanood ang anak na masayang naglalaro kasama ang mga kaibigan, hindi niya napigilan ang luha sa pag-isip sa batang malapit ng harapin ang diskriminasyon. Talagang hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga babae ng sunod-sunod. Hinila nila ang kanilang mga anak palayo kay Bam na parang umiiwas sa salot. Hindi alam ang nangyari, inosenteng kumaway pa rin si Bam sa mga kaibigan at nagpaalam na angakong makikita sila bukas. Mahigpit na niyakap ni Yangshin ang anak, hindi nagpapakita ng anumang pagkabalisa. Pinilit niyang kumalma, umiti at nagsabing umuwi sila para magluto ng masarap na pagkain. Pero pagdating sa bahay, nakita nilang nakulong ang lolo sa loob ng kanilang tahanan. Ang matanda ay nakaupo sa isang sulok, nanginginig sa takot. Nang makita ito, agad na tumakbo ang matalinong maliit na si Bam at niyakap ang kanyang natatakot na lolo. Matapos malaman na ang kapitbahay ang nagkulong sa kanya, gusto niyang harapin ito kaagad, pero pinigilan siya ni Yangshin at hindi siya pinayagang lumabas, gaano man siya magreklamo. Si Bam, na nainis dahil binuli ang kanyang lolo at hindi siya pinayagan ng kanyang ina na humingi ng hustisya, ay nagmaktol sa galit. Ang kanyang lolo, napasulpot-sulpot ang kamalayan, nakitang balisa siya kaya awkward na itinaas ang dalawang daliri sa sign, sinasabing ayos lang siya at hindi natakot. Nang makita yon, sa wakas ay sumaya si Bam. Inaasar ni Yangshin ang kanyang anak at nagsimulang maglaro ang pamilya ng paghahagisan ng harina na muling napuno ng tawa ang bahay. Sa mga sandaling iyon, siksikan ang mga tao sa klinika ng baryo. Pumila sila, humihingi na masuri kung sila ay nahawaan ng HIV. Bagaman paulit-ulit na ipinaliwanag ng doktor na hindi kumakalat ang HIV sa hangin at kahit ang paghawak ng kamay, pagkain ng sabay, o pagligo ng magkasama ay hindi nakakahawa, tumanggi pa ring maniwala ang mga taga-baryo at lalo pang nagalit. Sinimulan nilang sisihin si Yangshin sa pagtatago ng katotohanan sa lahat. Ang kanyang matalik na kaibigan, na isang nurse, ay agad na pumagitna para ipaliwanag na siya ang pumigil kay Yangshin na ibunyag ang katotohanan noon. Kung nalaman ng publiko, anya, hindi na sana nakatira pa ang pamilya ni Yangshin sa baryo. Dahil sa maling paniniwala ng mga tao tungkol sa HIV, hindi sana nakapag-aral si Bam, nakakuha ng kaibigan, o namuhay ng normal. Sinubukan niyang pakalmahin ang lahat at hinikayat na huwag magpadalos-dalos, pero hindi pinansin ng mga taga-baryo ang kanyang paliwanag, at lalo pang nagalit at lumapit para pagalitan siya sa pagtatakip sa pamilya ni Yangshin. Nalaman ito ng fiancé ni Seok-hyun at nakaramdam ng malalim na simpatya para kay Bam, ang maunawaing batang babae, naisip na masyadong malupit ang mga taga-roon na gustong palayasin ang pamilya ni Yangshin. Ang ina ni Seok-hyun ay nagpakitang matigas, nagsasabing hindi labis ang pagpapaalis sa isang batang may nakakatakot na sakit mula sa kanilang ngayon. Paano kung mahawa niya ang ibang mga bata? Pero sa katotohanan, labis siyang nag-aalala. Para kay Seok-hyun naman, bilang tunay na ama ni Bam, nang malaman niya ito, naalala niya kung paano tinuruan ni Yangshin si Bam na huwag umasa sa tulong ng iba at alagaan ang sarili kapag nagdurugo ang ilong. Noon, hindi niya naintindihan ang sitwasyon, at sinisipan niya si Yangshin sa pagtuturo ng ganoon sa isang 8 taong gulang na bata. Ngayon, naunawaan na niya kung bakit ito ginawa ni Yangshin. Ang matinding pakiramdam ng pagkakasala, pagsisi sa sarili, at kalungkutan para sa kanyang kaawa-awang anak ay nagpaluha sa kanya nang hindi mapigilan. Samantala, nabalitaan din ni Giseo na nasa malayo sa Seoul mula sa doktor ng baryo na nalaman na ng lahat ang kalagayan ni Bam at gusto ng mga taga-baryo na palayasin ang pamilya. Gusto sana ni Yangshin na pigilan si Bam na pumasok, pero dahil ang kanyang lolo na may Alzheimer's ay patuloy na sumisigaw sa kwarto, nawala ang kanyang atensyon sandali at mabilis na tumakbo si Bam palabas. Sa daan papuntang eskwela, magalang na bumati si Bam sa mga taga-baryo gaya ng dati, pero umiwas ang lahat sa kanya na parang may dalang sumpa. Pagdating niya sa eskwela, walang tao ang silid-aralan. Ang mga taga-baryo, takot na mahawaan ng HIV ang kanilang mga anak, lihim na pinanatili sila sa bahay hanggang kusang umalis ang pamilya ni Yangshin sa baryo. Sa bahay, inalo ni Yangshin ang kanyang lolo at nagmungkahi na umalis sila sa baryo at manirahan sa ibang lugar. Kahit may Alzheimer siya, naaalala pa rin niya na namatay ang kanyang anak at manugang sa kalapit na dagat, kaya anuman ang sabihin niya, tumanggi siyang umalis.
Nang dumating si Yangshin sa paaralan, nakita niya ang kaawa-awang si Bam na nag-iisa sa silid-aralan. Pinipigil ang luha, pinilit niyang ngumiti at sinabi kay Bam, anibersaryo ng paaralan ngayon, kaya walang klase. Naniwala si Bam at masayang umuwi kasama ang kanyang ina. Tahimik na sumunod si Seokhyun sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating ang matalik na kaibigan ni Bam na si Boram. Agad na naghawak kamay ang dalawang batang babae na ikinatakot ng ina ni Boram. Nalito si Yangshin sa nakita niyang dalawang bata. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na nga. Sinabi ni Boram kay Bam na ang ibang bata ay hindi pumasok, hindi dahil sa anibersaryo, kundi dahil sabi ng kanilang mga magulang na mahahawa sila ng HIV mula sa kanya. Hindi alam ni Boram kung ano ang HIV at tatanungin sana kung anong sakit ni Bam nang hilahin siya ng kanyang pamilya. Tumakbo si Bam sa kanyang ina na nagtataka at nagtanong, ano ang HIV, inay? Hindi alam ni Yangshin kung paano sasagutin ang malupit na tanong, pero dumating si Seokhyun sa tamang oras para tulungan siya. Lubos na naabala si Bam sa kanyang mga nakakatuwang magic trick at hindi na niya tinanong ang tanong na iyon. Agad na bumagsak si Yangshin sa lupa, walang maisip na iba, nagmamakaawa lamang kay Seokhyun para sa tulong. Nang gabing iyon, agad na kinontak ni Seokhyun ang kanyang mga kaibigan at nakahanap ng bahay sa Seoul na matutuluyan nila. Para makaalis ng maayos, nagsinungaling si Yangshin sa kanyang lolo, sinabing binibisita lang nila ang kapatid na nag-aaral sa universidad sa Seoul at babalik din agad. Sa paglabas, lumingon si Yangshin sa kanyang bayan kung saan siya lumaki, nag-aalinlangan na iwanan ito. Narinig ng kanyang lolo ang alon at agad na nag-iba ang kanyang mukha, mula sa saya kanina ay bigla itong napuno ng lungkot at tuluyan siyang napaiyak nang masilayan ang dagat. Nang makita ni Bam ang luha ng kanyang lolo, napaiyak din siya at pilit siyang pinakalma, tiniyak na babalik pa sila mamaya. Hindi na napigilan ng tatlo ang pag-agos ng kanilang mga luha at sa gitna ng emosyon nilang lahat, isang kotse ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Si Giseo, na matagal nang hindi nila nakikita, ay biglang lumitaw sa harap nila at sa sandaling iyon ay tuluyang nawalan ng malay ang lolo, nilamon ng labis na emosyon. Mabilis na kumilos si Giseo, nagsagawa ng paunang lunas habang papalala ng papalala ang sitwasyon. Si Yangshin naman ay nanatili sa tabi, takot na mawala ang lolo, luhaan at wasak ang puso. Sa huli, sa buong pagsisikap ni Giseo, nagkamalay muli ang matanda. Agad niya itong binuhat sa kanyang likod at tinakbo papunta sa ospital. Hindi sila sinundan ni Yangshin. Sa halip, bumaling siya kay Seokhyun at nagpaumanhin. Nang malaman ni Seokhyun na hindi siya sasama, nag-alok itong ihatid siya sa ospital. Sa tensyon ng sitwasyon, hindi napigil ni Seokhyun ang sarili at naghayag na kung nanaisin ni Yangshin, mananatili siya, magiging ama ni Bam, iiwan ang lahat basta sabihin lamang nito. Sa ospital, napansin ni Bam ang sanggol ng kapitbahay. Sinubukan niyang abutin ang maliit na kamay nito, ngunit itinulak siya ng malakas ng ina ng sanggol at pinagsabihang huwag hawakan ng bata. Mabilis na lumapit ang nurse at marahang inakay si Bam palabas. Pagkalabas nila, nasalubong nila ang kaklase ni Bam, at nang makita siya ng batang lalaki, para itong nakakita ng multo at tumakbong palayo. Nasaktan at nalito, nagtanong si Bam sa kanyang ina kung bakit nagkakaganoon ang lahat. Sinubukang ipaliwanag ni Yangshin na sumakit ang tiyan ng bata, kaya umuwi ito, sa kanya agad binago ang usapan patungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Hindi naniwala si Bam at nanatiling malungkot. Sa sandaling iyon, lumabas si Giseo, nagpahid ng abo sa mukha ni Bam at ipinaliwanag na walang gustong lumapit sa maruruming bata. Nang makita ni Bam ang sarili sa salamin at makita ang mauling niyang mukha, nagulat siya. Pagdating nila sa bahay, agad niyang hiniling sa ina na tulungan siyang maligo. Halos makalimutan na niya ang nangyari, ngunit bigla niyang naalala ang salitang HIV na sinabi sa kanya ni Boram noong nakaraan. Tinawagan niya ang ibang bata para magtanong, at doon niya nalaman na iniwasan siya dahil akala ng lahat ay may HIV siya, isang sakit na nakakahawa. Pagkatapos asikasuhin ang lolo, lumabas si Yangshin ng silid at nadatnan si Giseo na marahang nakikipag-usap sa langit. Inihahayag kung gaano niya kamahal at gaano niya namimiss ang mga pumanaw na mahal niya hanggang halos mabaliw siya sa pag-aalala. Sa ganitong katapat na pag-amin, nahiyang yumuko si Yangshin. Tinitigan siya ni Giseo at nagtanong kung hindi ba niya ito tatawaging ama. Noon lamang ipinaalala na noong una itong umamin kay Yangshin, hindi ito naniwala at inakala pang ang yumaong ama niya ang nanghiram ng katawan para masabi ang hindi nito nasabi noong nabubuhay pa. Lasing noon si Yangshin at paulit-ulit siyang yumukod kay Giseo, sinasabing mahal din niya ito. Gamit ang kanyang nakasanayang biro at lambing, inaliw ni Giseo ang pisikal at emosyonal na pagod ni Yangshin, tinutukso siya hanggang sa tuluyang mapahiya ito. Pagbalik ni Yangshin sa kanyang kwarto, nagtago siya sa ilalim ng kumot, hindi na malayang iniiwasan pala siya ni Bam, walang lakas ng loob na lumapit sa inang pinakamamahal niya. Sa kalaliman ng gabi, lihim na ginamit ni Bam ang computer para maghanap ng impormasyon tungkol sa HIV. Nang makita kung gaano katakot-takot ang sakit, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Bilang batang matalino at maunawain, nagpasya siyang umalis ng mag-isa upang hindi na maging pabigat sa pamilya. Nagpaalam siya sa natutulog niyang ina, nais sanang ibigay ang huling halik ngunit umatras sa takot na baka mahawa ito. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ni Lolo, tinakpan ng kumot ang natanggal na takip, kinuha ang paborito niyang teddy bear, at tahimik na umalis ng bahay. Kinaumagahan, pagbangon ni Yangshin, nadiskubre niyang tumakas ang anak. Hindi alintana ang pagod, dali-dali siyang lumabas upang hanapin ito. Sa huling iniwang mensahe ni Bam, sinabi nitong huwag na siyang hanapin at naisin niyang maging masaya ang ina at lolo. Hindi inaasahan, nakasakay si Bam sa parehong tren na sinasakyan ng kanyang tunay na ama.
Agad napansin ni Seokhyun na may dalang teddy bear si Bam at tinanong ito kung saan siya pupunta, ngunit tumalikod lamang ang bata. Sinubukan siyang pigilan ni Seokhyun, ngunit umiwas si Bam at sinabing magkakaroon ito ng HIV kung hahawakan siya. Nang marinig ni Seokhyun na tumakas siya dahil ayaw niyang makahawa sa kanyang pamilya, nadurog ang puso nito. Nagsinungaling si Seokhyun at sinabing mayroon din siyang HIV, kaya ligtas na sumama sa kanya si Bam at naniwala ang bata. Samantala, iniwan ni Giseo ang walang malay na si Youngshin sa doktor ng nayon at mag-isang naghanap kay Bam. Nang magising si Youngshin, agad siyang tumakbo palabas, hindi iniintindi ang sariling kalagayan, dala ang larawan sa mesa, nakapajama at nakatsinelas pa. Ngunit gaano man siya maghanap, hindi niya makita ang anak. Sa pagkabigo at pag-aalala, bumagsak siya sa pag-iyak. Nakita siya ni Giseo at agad lumapit, tinakpan ang balikat niya ng coat at sinabihan siyang kumalma. Paalala nito na ina siya ng 8 taong gulang na batang walang ama at may HIV at marami pang mas mahihirap na pagsubok ang kakaharapin. Tinangka nitong ibalik ang katatagan ni Youngshin, ngunit kahit nakabawi siya ng kaunti, nagpumilit pa rin siyang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak. Nagpa siya si Gisao na tumulong, nagmaneho at nag-alaga sa kanya at kay Bam. Tinawagan ni Seokhyun si Youngshin, pero dahil hindi niya dala ang telepono, sinagot ito ng kanyang lolo na may Alzheimer's at itinapon sa tabi. Sa kabilang linya, sinabi ni Seokhyun kay Youngshin na huwag mag-alala, nagkita raw sila ni Bam at dinala sa amusement park sa Seoul. Sabi niya babalik sila kinabukasan. Ang matanda, nairita sa ingay, ibinaba ang tawag at itinapon ang telepono sa aparador. Inakala ni Seokhyun na ayaw siyang kausapin ni Youngshin, kaya hindi niya ito inisip at natuwa na lang sa oras kasama ang anak. Habang masaya ang mag-ama papunta sa amusement park, si Youngshin ay nagdurusa sa pag-aalala. Hinanap niya mula sa nayon hanggang sa Seoul. Nang makitang malapit na siyang bumagsak, iminungkahi ni Gisao na magpa-injection muna bago ituloy ang paghahanap. Sinabi ni Youngshin na hindi na kailangan lang niya ng isang mangkok ng kanin para mabawi ang kanyang lakas. Matapos kumain ng 2 mangkok ng kanin, napansin niya kung gaano siya kahabag-habag at humingi kay Gisao ng pera para makabili ng damit at sapatos. Gusto lang pala niyang magmukhang maayos sakaling makita niya ang kanyang anak. Bumili si Gisao ng hair clip mula sa dumadaang estudyante, marahang inilagay ito sa buhok ni Youngshin, at sinabi na ngayon ay kamukha na niya ang ina ni Bam. Patuloy silang naghanap ng walang kapaguran, pero naging sobra na ang pagod para kay Youngshin, kaya nawalan siya ng malay sa daan. Mahigpit siyang niyakap ni Gisao, habang nanginginig sa lamig, ginamit ang sarili niyang init ng katawan para painitin siya. Dahil sa mahinang kalagayan ni Youngshin, napilitan si Gisao na ihinto muna ang paghahanap at ibalik siya sa nayon para magamot. Unang beses ni Bam sa amusement park. Nakatayo sa gitna ng maraming tao, natakot siya at nagtago, alam niyang may HIV siya at natatakot na baka mahawa ang iba, kaya hindi siya nangahas humawak sa kaninuman. Nang makita si Bam na maingat na hawak ang kanyang teddy bear at nag-iisa sa isang sulok, binilhan siya ni Seokhyun ng magandang raincoat at sinabi, ito ay isang mahiwagang coat. Habang suot mo ang mahiwagang coat na ito, hindi kakalat ang HIV sa ibang tao. Mula ngayon, huwag kang mag-alala sa iba, huwag mong pansinin ang kanilang mga mukha, gawin mo lang ang gusto mo. Suot ang mahiwagang coat, naging parang normal na bata si Bam, masayang naglalaro sa amusement park. Tunay na masaya ang araw ng mag-ama. Habang kumakain, sinabi ni Seokhyun kay Bam, ang HIV ay sakit, pero hindi ito kumakalat sa paghawak ng kamay o pagbabahagi ng pagkain, kaya hindi niya kailangang mag-alala na makahawa ng iba. Dapat siyang mabuhay ng may tiwala sa sarili. Sinabi niya na huwag isa kanyang balikat ang lahat o isipin lang palagi ang iba. Sapat na ang magkaroon ng isang hangal tulad ng kanyang ina, at sinabi niya kay Bam na huwag kailanman maging katulad niya. Tinanong ng batang babae kung sa palagay ni Seokhyun ay hangal ang kanyang ina, kaya agad niyang itinanggi ito. Sabi niya hindi raw mangmang ang kanyang ina, kundi napakabait at magiliw na tao, at si Bam ay katulad niya. Nang marinig na katulad siya ng kanyang ina, agad na nagtalo si Bam na lagi raw sinasabi ng kanyang ina na mas katulad siya ng kanyang ama. Tuwing naninindigan siya para sa kanyang mga kaibigan, sinasabi ng kanyang ina na siya ay matapang at mabait, tulad ng kanyang ama. Nang marinig ang anak na nagsasabi ng mga salitang iyon ng inosente, napuno si Seokhyun ng pagkakasala. Nagtatago sa banyo, umiyak siya, sinisisi ang sarili sa pagtataksil kay Youngshin noon at sa pagpapalaki kay Bam ng walang ama. Maingat na inalagaan ni Gisao si Youngshin na halos bumagsak ang katawan matapos hanapin ang kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, may tumunog na telepono sa loob ng aparador. Sumagot siya at nalaman na kasama ni Seokhyun si Bam. Pinigilan ni Gisao ang kanyang galit, halos sumpa ng malakas. Tinanong niya kung nasaan sila, pero tumanggi si Seokhyun na magbigay ng eksaktong address at iginiit na hayaan si Youngshin na magsalita sa telepono. Hindi na nagsalita pa si Gisao, ibinaba ang telepono at dumiretso papuntang Seoul. Sa biyahe, tinawagan niya ang mga tauhan ng kumpanya ng kanyang ina at mabilis na nalaman ang address ni Seokhyun sa Seoul. Pagdating ni Seokhyun sa bahay, bitbit niya ang natutulog na si Bam. Dumating din si Giseo at nang walang sinabi, inabot niya ang bata mula sa bisig ni Seokhyun, malinaw na balak itong ilayo. Agad tumutol si Seokhyun, nagsasabi na sobra na ang ginagawa ni Giseo at hinarap ito nang may naglalagablab na galit. Hinarap siya ni Giseo at matigas na binalik ang tanong, hindi nagpapatalo sa tensyon sa pagitan nila. Habang nag-umpisa ng uminit ang sagupaan, dumating ang fiancé ni Seokhyun na saksihan ang pagitan ng dalawang lalaki. Muli siyang tinitigan ni Giseo at inulit ang tanong tungkol sa kung ano ba talaga ang lugar ni Seokhyun sa buhay ni Bam.
Sa mga sandaling iyon, kahit mahimbing ang tulog ni Bam, matamis nitong binigkas ang salitang, Dad, isang pagtawag na tumama ng diretsyo sa puso ng lahat ng naroon. Ngunit sa harap ng sariling fiancé, pinili ni Seok-hyun na hindi tugunan ang tawag ng bata. Nanatili siyang tahimik, hindi makaako ng papel na inaasahan sa kanya. Sa malamig na tono, sinabi ni Giseo na kung hindi kayang sagutin ni Seok-hyun ang tanong na iyon, mas mabuti pang tumabi na siya. Pagkatapos, mahinahon niyang dinala si Bam pabalik kay Yangshin ng gabing iyon at dahan-dahang pinagsama ang mga kamay ng mag-ina. Pagbalik sa kanyang silid, si Gisao, pagod na pagod, ay agad na nakatulog. Nang magmulat ng mata si Yangshin, labis siyang natuwa nang makita ang kanyang nawawalang anak na nakauwi na. Nagising si Bam na nalilito, hindi maintindihan kung paano siya nakabalik. Nagkunwaring galit si Yangshin, pinagalitan ang kanyang lolo na may Alzheimer's dahil sa paggala at naging dahilan para sundin ni Bam ang halimbawa at tumakas. Mabilis na ipinagtanggol ni Bam ang nagsisising lolo at inamin ang sariling pagkakamali nang angakong hindi na muling aalis ng bahay. Ngayong mayroon na siyang mahiwagang balabal, hindi na siya kailangang mag-alala na maipasa ang sakit sa kanyang ina o lolo. Gumaan ang loob ni Yangshin at tahimik na humingi ng tawad sa matanda, saka pumunta sa pinto ni Gisao para magpasalamat. Nakita niyang natutulog ito sa malamig na sahig ng walang banig, kaya maalalahanin siyang naglatag ng isa para sa kanya. Balak niya sanang iangat si Gisao dito, pero dahil sa panghihina, hindi sinasadyang nahulog siya sa mga bisig nito. Habang dahan-dahang lumalapit si Gisao, likas na ipinikit ni Yangshin ang kanyang mga mata. Sa sandaling magtatagpo na ang kanilang mga labi na parang pampakalma, biglang tumigil si Gisao sa hindi malamang dahilan. Sa kanilang pag-uwi, pareho silang nakaramdam ng ilang. Hindi mapigilan ni Yangshin na isipin ang malapit na sandali sa kanyang isip. Dahil sa pagkalito, nadulas siya sa kanal sa gilid ng daan. Matapos siyang tulungan ni Giseo, bigla siyang nagtanong, natatakot ka ba? Natatakot ka ba na may anak akong may HIV? Itinuturing kami ng mga tao sa nayon na parang ahas, ayaw akong patrabahuin o papasukin ang anak ko sa paaralan. Pero matapos malaman ang sakit ni Bom, hindi lang nanatili si Giseo sa kanilang bahay, hindi rin siya natakot na lumapit dito. Nang marinig ito, nagalit si Giseo at sinabing bilang doktor, paano siya magiging katulad ng mga mangmang na taga roon. Lalong nagalit, tumayo siya at sumigaw, gustong marinig ng buong nayon kung gaano kawalang kwenta ang kanilang pag-ugali. Nagulat, nagmadali si Yangshin na pigilan siya, ngunit aksidenteng nahulog muli sa kanyang mga bisig. Nang makitang tumakbo si Yangshin palayo sa hiya, kinutya ni Giseo ang sarili at inisip na wala naman siyang nakakahawang sakit at hindi na kailangan pang mag-ingat ni Yangshin sa tuwing lalapit siya. Awkward na nagtanong si Yangshin, pilit na sinasabing hindi siya takot, ngunit sa kaibuturan ay takot pa rin siya. Bilang isang ina ng pasyente ng HIV, normal lamang na hirap siyang tanggapin ang sitwasyon. Hindi na muling nagsalita si Giseo, iniunat niya ang kanyang kamay upang senyasan si Yangshin na hilahin yon, bago nilapit ang sarili at hiniling sa kanya ang isang halik. Pagkatapos, ipinaalala ni Giseo na ang pagkakaroon ng HIV ay hindi isang malaking kasalanan at hindi dapat ikahiya. Para lamang itong pagkakaiba sa ibang tao, kaya hindi dapat mamuhay ng parang makasalanan, kundi dapat manatiling matatag at may dignidad. Ngunit ayaw ni Yangshin na manatili si Giseo dahil lamang sa awa. Pinipigilan niya ang sariling emosyon at sinabi sa sarili na hindi siya isang babae para sa ganitong sitwasyon, kundi isang ina lamang ni Bom, kaya hindi siya dapat kaawaan, ikinalungkot o magustuhan. Tumalikod siya at lumakad palayo. Habang naglalakad, nakita niya ang isang matandang babae sa nayon na nahihirapan at gusto niyang tulungan, ngunit natakot siya na baka hindi komportable ang babae kapag nalaman nitong mayroon siyang virus. Maingat niyang inalok ang tulong mula sa malayo at nang tumango ang matanda, masayang nagpasalamat si Yangshin. Sa malayo, pinagmamasdan siya ni Giseo at napabuntong hininga, inisip kung gaano siya kamangmang. Kinabukasan, dumating ang isang grupo ng galit na taga-baryo na nais paalisin ang pamilya ni Yangshin sa nayon dahil hindi pa rin sila umaalis. Upang hindi masaktan ang kanyang anak, hiniling ni Yangshin kay Giseo na dalhin muna si Bom habang hinarap niya ang mga tao ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras at buong tapang niyang inulit ang mga salitang sinabi ni Giseo sa kanya kagabi na ang pagkakasakit ay hindi kasalanan at na mananatili ang kanilang pamilya at mamumuhay ng may dignidad. Nagalit ang mga taga-baryo sa kanyang paninindigan at sumugod upang paalisin siya gamit ang dahas. Tahimik niyang hinintay na matapos sila pagkatapos ay mahinahong nilinis ang bahay na kanilang winasak. Sa paaralan, gusto ng batang babae na makipaglaro sa kanyang mga kaklase, ngunit nang makita nila siya, umatras sila at hindi nangahas lumapit. Ipinakita niya ang suot niyang damit at ipinaliwanag na suot niya ang mahiwagang coat upang hindi makahawa ng HIV, ngunit tinawag lamang siya ng ibang mga bata na demonyo at pinaalis. Itinanggi ni Bom ang paratang ng mga bata at sinabing ang kaibigan ay isang anghel. Biglang dumating ang ina ni Seok-hyun kasama ang apo. Nang makita ang sitwasyon, galit itong lumapit at pinagalitan ang batang lalaki sa kabastusan. Kahit ayaw niyang aminin na si Bom ang tunay niyang apo, naramdaman pa rin niya ang malalim na malasakit sa batang babae. Habang lumalala ang tensyon, naghagis ng bato ang batang lalaki. Pinrotektahan ng matanda si Bom gamit ang sariling katawan at tinamaan sa ulo hanggang mawalan ng malay. Nalaman ni Yangshin na palihim palang pumunta sa paaralan ang kanyang anak. Habang papunta roon, nasalubong niya si Bom na tumatakbong humihingi ng tulong. Nang makita si Yangshin at si Giseo, agad na sumubsob si Bom sa bisig ni Giseo, umiiyak habang ikinukwento ang nangyari. Tumakbo sila sa ospital para ipagamot ang ina ni Seok-hyun. Sinubukan ni Yangshin magpasalamat, ngunit ang matanda ay tumalikod at sinisi siya, tinawag siyang pabaya, at sinabing dahil hindi niya tinanggap ang responsibilidad ay nahawa si Bom ng HIV.
Tahimik na tiniis ni Yangshin ang lahat ng paratang. Hindi na nakatiis si Giseo, pumasok siya at tinanong kung bakit nananahimik si Yangshin habang inaapi. Humarap siya sa matanda at tinanong kung tama bang pumatay ng buhay na hindi pa isinisilang, dahilan upang mapatahimik ang babae. Hinila niya si Yangshin palabas ng ospital, ngunit sa labas, nagalit si Yangshin at nagreklamo sa paraan ng pagsagot niya sa nakatatanda. Sinagot siya ni Giseo na napakahangal niyang hayaan ang sarili na alipustahin, na tila umaasa pa siyang tatanggapin siya ng matanda bilang manugang. Dahil sa katahimikan at pagsisikap ni Yangshin na pigilin ang sarili, inakala ni Giseo na may nararamdaman pa siya para kay Seokhyun at na ang pagtitiis niya ay para hindi masaktan ang ina nito. Sa galit, sinabi niyang mula ngayon ay hindi na siya makikialam, kahit mamatay pa si Yangshin sa harap niya, at doon nagsimula ang malamig nilang alitan. Kinagabihan, nakatanggap si Bom ng tawag mula kay Buram. Nabalitaan ng bata na may magic coat na pumipigil sa pagkalat ng HIV, kaya masaya niyang inanyayahan si Bom na pumunta sa likod ng bundok upang makita ang bagong silang ng mga kuting. Nang malaman ni Yangshin na palihim na pumunta roon ang kanyang anak, lumabas siya sa gitna ng bagyo upang hanapin ito. Natagpuan niya ang dalawang bata sa loob ng isang malalim na hukay. Agad niyang pinili na hilahin si Bom, ngunit nang makita ang takot ni Buram at ang pagpilit ni Bom na unahin ang kaibigan, napilitan siyang sagipin muna ang batang babae. Sa gitna ng pagsaklolo, biglang nahulog ang isang sanga mula sa itaas at malubhang nasugatan si Yangshin. Agad siyang dinala sa ospital. Nang marinig ni Giseo ang nangyari, dali-dali siyang tumakbo roon, nakalimutan ang masasakit na salitang binitiwan niya. Una niyang inaliw si Bom na halos hindi makagalaw sa guilt at pagkatapos ay personal niyang ginamot si Yangshin. Napakaseryoso ng lagay nito, may baling tadyang na tumusok sa arterya at patuloy ang pagdurugo. Kulang ang kagamitan at supply ng dugo sa nayon, at dahil sa bagyo, imposibleng makapunta sa malaking ospital. Nagmakaawa sila sa mga taga-baryo na magbigay ng dugo, pero walang nagboluntaryo dahil natatakot na may HIV si Yangshin. Sa gitna ng desperasyon, dumating si Seokhyun matapos marinig ang pangangailangan at kaagad nagbigay ng dugo dahil tugma ang kanyang dugo. Dahil dito, nagawa ni Giseo na iligtas ang buhay ni Yangshin. May isa ring kapitbahay na nagdala ng anak niyang may blood type U upang mag-donate, habang ang ina ni Seokhyun, bagamat mahigpit, ay nag-alok ng malaking halaga at singsing na brilyante upang mahikayat ang pamangkin na may parehong dugo. Kinabukasan, nagising si Yangshin at nakita si Seokhyun na nagbantay sa kanya buong gabi. Kailangan pa rin siyang dalhin sa ospital sa lungsod. Nais ni Seokhyun na sumama sa ambulansya, ngunit nauna nang sumama si Giseo bilang attending doktor. Parehong nanahimik ang dalawa, dala ang tensyon mula sa kanilang hidwaan. Pansamantala, pumunta si Seokhyun sa bahay ni Yangshin upang kunin si Bom at ang lolo nitong may Alzheimer's para pansamantalang alagaan. Nagalit ang ina ni Seokhyun dahil dinala niya ang batang may HIV sa bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinarap niya ang ina at inamin na anak niya si Bom at nakiusap na tulungan siyang alagaan ang bata. Sinabi niyang hindi ito batang may sakit kundi sariling apo at pamilya nila. Pumunta siya sa ospital upang hintayin ang resulta ng operasyon at doon niya sinabi kay Giseo na habulin niyang muli si Yangshin. Ngunit sinabi ni Giseo na huli na siya dahil nahulog na ang loob niya kay Yangshin bago pa man siya bumalik. Nang lumabas ang doktor, nalaman nilang stable na ang lagay ni Yangshin. Ipinahayag ni Giseo na sina Yangshin at Bam ay mga himala sa kanyang madilim na buhay, isang regalong natanggap niya. Matapos iyon, pumasok siya sa ward, hinawakan ang kamay ni Yangshin hanggang magising ito at buong tapang na inihayag ang kanyang pagmamahal. Hindi niya pababayaang sumuko. Matagal na ring minahal ni Yangshin si Giseo, ngunit dahil sa kanyang insecurities, natatakot siyang tanggapin ito. Umiiyak niyang inisip na hindi siya karapat-dapat at na maraming babaeng mas maganda kaysa sa kanya. Sinikap niyang pigilan ang sarili, ngunit sinagot lamang siya ni Giseo sa pamamagitan ng isang halik na nagpabagsak ng lahat ng depensa niya hanggang sa tuluyang mahulog ang loob niya. Sa wakas, nagkasama rin sila. Sa labas, nakatanggap si Seokhyun ng tawag mula kay Bam. Umiiyak ang bata habang sinasabing sinunog daw ng kanyang lola ang magic coat dahil inakala nitong basura. Inaliw siya ni Seokhyun at pinangakong bibigyan siya agad ng panibago. Ngunit noong marinig ng lola ang tinig ni Bam at makita siyang natatakpan ng dumi, inutusan nito ang katulong na ihanda ang paliguan. Natakot si Bam at umatras, kinakabahang iniisip na wala siyang suot na magic coat kaya baka makahawa siya ng HIV. Nadurog ang puso ng lola. Pumunta siya sa banyo, kinuha ang polyeto tungkol sa HIV na ipinamahagi ng doktor sa baryo at pinag-aralan ito ng mabuti. Sinabi niya kay Bom na sadyang umiiwas sa lahat na hindi kumakalat ang HIV kahit sila'y maligo ng magkasama. Pagkatapos, mahabang ipinaliwanag niya na hindi nakakatakot ang HIV. Para pasayahin si Bom, inutusan pa niya ang katulong na maghanda ng paliguan na may mga rose petals. Tuwang-tuwa si Bom at pinuri ang kanyang lola, sinasabing ang cool niya, parang artista sa pelikula. Masayang nag-enjoy silang dalawa sa bubble bath. Biglang sinabi ni Bom na dati, naiinis siya kapag sinasabing magkamukha sila, pero ngayon hindi na siya galit kasi mukhang mabait ang lola niya. Kahit gusto niya ang magagandang tao, gusto pa rin niyang magmukhang mabait tulad ng kanyang lola. Labis na naantig ang lola sa mga inosenteng salita ng kanyang apo. Talagang pinagsisisihan niya ang lahat ng malupit na bagay na ginawa niya at mga masasakit na salita tungkol kay Bom. Sinabi pa niya na siya ang mananagot sa pagpapagaling kay Bom sa kanyang HIV. Kahit maubos ang kanyang pera, sisiguraduhin niyang gumaling si Bom at hindi siya basta-basta mawawala sa mundong ito. Nagyakap ang dalawa at umiyak. Nang umuwi si Seokhyun at tumayo sa labas ng banyo, narinig niya ang ina na tinatanggap si Bom at hindi niya napigilan ang luha.
Samantala, nabalitaan ni Giseok na dinala ng isang nurse si Yangshin para magpa-shampoo. Pumunta siya sa kwarto, pinaalis ang nurse at siya mismo ang naghugas ng buhok nito. Medyo mahina pa ang kamay niya pero napakaginto niya. Matapos gumaling, bumalik si Yangshin sa baryo. Sa panahong magkasama sila, lumalalim pa ang kanilang relasyon ni Giseok. Dinala ni Seokhyun si Bom para salubungin si Yangshin sa bahay. Masayang nagyakap ang mag-ina. Pinasalamatan ni Yangshin si Seokhyun sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae sa panahong ito. Itinuro ni Bom ang kanyang mga damit at sinabi sa kanyang ina na binili ito ng kanyang lola na nagsabi ring tutulong siya sa pagpapagaling ng kanyang HIV. Pagkatapos ay mahigpit na niyakap ni Bom si Giseok at sinabing sobra niya itong namis. Nang makita silang tatlo na magkasama na parang masayang pamilya, umalis si Seokhyun na may mukha ng pagkadismaya. Pagka-uwi ni Bom, niyakap at hinalikan niya ang kanyang ina ng walang hinto, masayang ipinapahayag na ang ginagawa niya ay hindi nakakalat ng HIV at talagang kamangha-mangha. Nagtaka si Yangshin dahil bigla itong naintindihan ni Bom, kahit ilang beses na niya itong ipinaliwanag noon ngunit hindi ito naniwala. Noon lamang naniwala si Bom dahil tinuruan siya ni Lola. Sa labas ng pinto, tahimik na pinakinggan ni Giseok ang masayang tawanan ng mag-ina at nakadama siya ng kaligayahang hindi pa niya naranasan dati. Pagkabalik sa baryo, nag-propose si Giseok kay Yangshin. Nagulat siya sa biglaang proposal at hindi niya alam kung tatanggapin ito o hindi. Kahit walang malinaw na sagot, hindi nagalit si Giseok. Tuwing 3 araw, malumanay niyang pinaalalahanan ito na pumayag na at ginampanan ang tungkulin ng magiging asawa. Buong puso niyang tinulungan siya sa pag-aalaga sa amang may Alzheimer at sa anak niyang may sakit. Bagamat hindi agad tinanggap ni Yangshin ang proposal ni Giseok, sa kanyang puso, tinanggap na niya ang lalaking laging nasa tabi niya. Kaya nang subukan siyang balikan ni Seokhyun, hindi siya binigyan ng pagkakataon at direktang tumanggi, sinabi niyang hindi na niya ito gusto at wala na itong lugar sa puso niya. Ayaw tanggapin ni Seokhyun at nagtanong, dahil ba kay Giseok? Walang pag-aalinlangan, inamin ni Yangshin na ang lalaking gusto niya ay si Giseok nga. Matapos linawin ang relasyon niya kay Seokhyun, naging mas malapit si Bom at ang kanyang lola. Gayunpaman, ayaw ni Yangshin na magkaroon ng masyadong maraming ugnayan ang kanyang anak sa pamilya ni Seokhyun. Nang mabalitaan na muling binisita ni Bom ang ina ni Seokhyun, hindi siya nasiyahan at gusto niyang sunduin ang kanyang anak. Hindi kailanman nagustuhan ng ina ni Seokhyun si Yangshin, at kamakailan lang, matapos malaman na nakipagkalas ang kanyang anak sa kasunduan, naniwala siyang sinira ni Yangshin ang magandang kasal ng kanyang anak, kaya nagsabi siya ng maraming masasakit na salita. Sinabi niyang kinikilala niya si Bom bilang kanyang apo, pero mas pipiliin niyang mamatay kaysa tanggapin si Yangshin bilang kanyang manugang. Nang makita ito, nagalit si Seokhyun at sinabihan ang kanyang ina na huwag tratuhin si Yangshin ng ganoon. Alam niya na gusto lang ng kanyang ina na maging matagumpay siya at makahanap ng magaling na asawa para makita ng amang nang iwan sa kanila na kahit walang asawa at ama, maayos pa rin silang nabubuhay. Iyon ang dahilan kung bakit tumanggi siyang tanggapin ang isang tulad ni Yangshin na lumaki na ulila at ngayon ay nag-aalaga ng lolo na may Alzheimer's. Sinabi ni Seokhyun sa kanyang ina, patawarin mo ang aking ama kahit hindi ka makayanan. Subukang magpatawad hindi para sa iba kundi para sa iyong sarili. Sa gayon lamang maaari mong palayain ang sarili at itigil ang pagdurusa. Nakaupo sa tabi ng dagat, binati ni Yangshin ang yumaong magulang at naisip ang yumaong kasintahan ni Giseok. Sinabihan niya ito na batiin din ang dating kasintahan dahil minsan ay sinabi niya na dapat dalawin ang mga patay para hindi sila malungkot. Nagpasalamat si Yangshin kay Giseok, pinasalamatan ang mabait niyang kasintahan sa pagbibigay kay Bom ng magandang teddy bear. Hindi na napigilan ni Giseok at inihayag ang huling mga salita ng kanyang yumaong kasintahan. Sinabi niya na humingi ng tawad ang kasintahan niya kay Yangshin. Hindi niya sinasadya pero labis siyang nagsisisi at hanggang kamatayan, puno siya ng guilt at sakit. Sa wakas, nalaman ni Yangshin ang malupit na katotohanan. Ang doktor na hindi sinasadyang nakapasa ng HIV kay Bom sa pagsasali ng dugo noon ay ang dating kasintahan pala ni Giseok. Hindi niya matanggap ang ganitong kakilakilabot na katotohanan. Hinarap ni Yangshin si Giseok, tinanong kung lahat ng kabaitan niya kay Bom at pag-aalaga sa kanila ay dahil lang sa guilt at pagsisisi. Tinawag niya itong bastardo at pagkatapos ay tumalikod. Nang makauwi, itinapon ni Yangshin ang teddy bear na pinakamamahal ng kanyang anak na babae. Nalulungkot, lihim na kinuha ito ni Bom habang wala ang kanyang ina at maingat na nilinis ito. Dahil sa mga sinabi ng kanyang anak, labis na nayanig ang ina ni Seokhyun. Hindi niya malagpasan ang emosyonal na hadlang o mapatawad ang kanyang taksil na asawa, kaya nawalan siya ng pag-asa at pumunta sa dagat para wakasan ang kanyang buhay. Ang lolo ni Yangshin, na may Alzheimer's, ang nakahanap sa matandang babae at naagapan siyang pigilan. Ngunit sa proseso, aksidente siyang nasugatan at kinailangang dalhin sa ospital. Nag-aalala, nanatili si Yangshin sa tabi ng kanyang higaan. Nang mabalitaan ni Giseo, agad siyang tumakbo at sinuri ang matanda. Matapos malaman na stable na ang presyon at pulso nito, nakaramdam ng ginhawa si Yangshin nang magising ang matanda. Bigla niyang sinabihan si Giseo na bumili ng 100 piraso ng chocolate, ang paborito niyang merienda. Nalilito, sinunod ng dalawa ang kanyang kahilingan, may dalang malaking tumpok ng chocolate habang sinamahan siya sa pagbisita sa bawat bahay sa nayon kung saan siya tumira buong buhay niya. Sa bawat pintuan, taos-puso siyang nagpasalamat. Hindi maintindihan ni Yangshin kung bakit niya ito ginagawa at sinubukan siyang kumbinsihin na umuwi at magpahinga, pero tumanggi siya anuman ang sabihin niya. Hindi na makatiis, lumapit si Giseo at binuhat siya sa kanyang likod. Sa daan pa uwi, hindi napigilan ng matanda ang kanyang luha at umiyak ng mapait tulad ng isang bata.
Pagkabalik sa bahay, matigas ang ulo niyang iginiit na lumabas muli para ihatid ang natitirang tsokolet na hindi pa naipamimigay. Niyakap siya ni Yangshin ng mahigpit para pigilan, umiiyak habang sinabi, hindi naging mabait sa atin ang mga taga na yon. Dahil lang may HIV si Bom, hindi nila siya pinayagang pumasok sa paaralan o makipaglaro sa ibang mga bata. Wala namang dapat ipasalamat sa kanila. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang determinado ang kanyang lolo na pilitin ang kanyang mahinang katawan para gawin ang isang bagay na walang kabuluhan ng gabing iyon. Mahigpit na nakahawak sa kanyang mga bisig, ang matanda ay nakatingin lamang kay Giseo na may nagmamakaawang mga mata, paulit-ulit na bumubulong na gusto niyang lumabas. Nang palayasin siya ni Yangshin sa silid, narinig pa rin ni Giseo ang boses ng matanda mula sa loob na nagsasabing, gusto kong umalis. Kaya kinuha na lang niya mismo ang mga tsokolet at inihatid ang mga ito sa natitirang mga taga na yon. Sa gitna ng gabi, pumunta ang matanda sa kwarto ni Giseo, tahimik na nag-iwan ng isang pirasong tsokolet at nagsabi ng isang salitang pasasalamat. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ni Yangshin at Bom at ipinaalam sa dalawang pinakamamahal niyang tao na malapit na siyang umalis, mauuna sa kabilang mundo upang muling makasama ang kanyang anak at manugang. Ipinahayag niya ang pagmamahal at pasasalamat sa apo, kinikilala ang lahat ng hirap na pinagdaanan nito at taos-pusong nagpapasalamat sa munting Bom. Kinabukasan, natanggap ng lahat ng taga-baryo ang huling alay ng pasasalamat ng matanda, isang alaala na parang kumukupas na liwanag bago tuluyang dumilim. Tumakbong papunta si Bom sa kanyang inang naghuhugas ng mukha, dala ang pag-aalalang dulot ng pagtawag niya kay lolo na hindi na gumigising. Sinabi ni Yangshin na gisingin niya para kumain ng tsokolet, pero sabi ni Bom tinawag na niya ng mahigit 100 beses at nyanig pa, pero hindi pa rin nagigising. Dahil sa masamang kutob, nanghina ang mga tuhod ni Yangshin at bumagsak siya sa sahig. Nang makita ang piraso ng tsokolet sa silid, nagmadali si Giseo papunta sa kwarto ng matanda. Hindi nagtagal, lumabas siya na may mabigat na mukha, nakatingin sa nag-aalalang Yangshin at Bom nang walang imik. Matapos ang mga ayos sa libing, sinabihan ni Yangshin si Bom na bumalik sa paaralan, pero tumanggi ang batang babae anuman ang sabihin. Takot siyang baka hindi siya laruin ng mga kaklase at ayaw na niyang batuhin ulit ng mga bato. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nagpa siya si Yangshin na isama ang kanyang anak at umalis sa nayon para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. May ilang kababaihan sa nayon ang nakakita kay Yangshin na umaalis. Nang umuwi si Giseo, natagpuan niyang walang laman ang bahay. Agad siyang nagmaneho at naabutan ang mag-ina hindi nagtagal matapos silang umalis. Galit, tinanong niya si Yangshin kung bakit bigla itong umaalis. Sumagot si Yangshin na hindi ito biglaan, matagal na niyang gustong umalis, ngunit dahil sa kanyang lolo ay hindi niya magawang iwan ang kanilang bayan. Ngayong wala na ito, wala na siyang dahilan para manatili. Agad namang nabahala si Giseo, inalala kung paano siya makfitting sa desisyon ni Yangshin at naramdaman ang bigat ng posibilidad na hindi siya sapat na dahilan upang pigilan ang pag-alis nito. Nababalisa si Yangshin habang ipinapaliwanag na hindi awa o guilt ang nagtutulak sa kanya na manatiling kasama si Giseo, kundi pag-ibig. Isang simpleng katotohanan siyang nagdala sa kanya pabalik sa liblib na nayong walang convenience store dahil sa matindi niyang pagmamahal at dahil sa pakiramdam na hindi siya makahinga kapag malayo rito. Lagi na niya itong ipinahihiwatig, ngunit si Giseo ang paulit-ulit na tumatangging makinig. Sa sandaling iyon, ilang kababaihan sa nayon ang nagmadaling tumakbo upang pigilan ang pag-alis ni Yangshin, umiiyak habang humihingi ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa nila at taimtim na nagmamakaawa na huwag siyang umalis. Pagkatapos, dalawang lalaki mula sa nayon ang sumugod din, hinarangan ang kotse gamit ang kanilang mga katawan para hindi siya makaalis. Ang ibang mga taga-baryo, nang mabalitaan, ay dumating din isa-isa. Unti-unti, naintindihan ng lahat na ang HIV ay hindi dapat katakutan. Handa na silang tanggapin si Bom at masigasig pang tinulungan si Yangshin na buhatin ang mga gamit pabalik sa bahay. Ang pamangkin ni na Bom at Seokhyun ay inosenteng nangako na magpapakasal sila paglaki nila, na ikinagulat ng lola kaya mahigpit niyang sinabi na imposible iyon dahil sila ay magkamag-anak. Napansin ng lahat na magkamukha si Bom at ang kanyang lola, pati na ang nunal sa tabi ng kanilang mga bibig. Iyon ay dahil si Bom ang tunay niyang apo, dahil sila ay tunay na magkapamilya. Sa sandaling iyon, dumating si Seokhyun. Hindi makapaniwala si Bom at agad tinanong ang mabait na tiyuhin na laging mabuti sa kanya kung siya ba talaga ang tunay niyang ama. Habang nakatingin sa anak na puno ng luha ang mga mata, itinanggi ni Seokhyun ang kanilang relasyon. Lumuhod siya at malumanay na sinabi sa batang si Bom na ang tunay niyang ama ay tiyak na mas mahusay, mas mabait at mas guwapo. Hindi maintindihan ng ina ni Seokhyun kung bakit tumanggi ang kanyang anak na sabihin kay Bam ang katotohanan. Sinabi ni Seokhyun na may mapait na ngiti na sa lahat ng mga taong lumipas ay wala siyang nagawa para kina Yangshin at Bam, kaya wala siyang karapatang angkinin siya bilang anak, nisirain ang kaligayahan ni Yangshin. Inamin niya na tama si Giseo, huli na nga talaga siya. Dahil alam kung gaano kagusto ng kanyang anak na makabawi kina Yangshin at Bam, lumuhod ang ina ni Seokhyun sa harap ni Giseo, nagmamakaawa na tumabi siya at bigyan ang mag-ina ng pagkakataong mapatawad. Hayaan si Seokhyun na maging ama muli ni Bam at para sa kanya na maging lola muli. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, napaiyak si Yangshin. Kalaunan, siya mismo ang nagkusang makipagkita kay Seokhyun. Nagmadali si Seokhyun, hindi alam kung paano haharapin ang babaeng pinakamalalim niyang nasaktan, ngunit mahinahon siyang sinalubong ni Yangshin, may ngiting nagpapakita ng pagtanggap. Nagpasalamat siya sa pagbigay sa kanya kay Bam, dahil ang pagsilang at pagpapalaki sa bata ay naging lubos na masaya at kaaya-aya, at kung hindi umiiral si Bam, magiging napakalungkot ng mundong ito. Marahan niyang ipinahayag na tuwing nakikita niya si Seokhyun, lagi niyang gustong magpasalamat.
Tinawag naman siya ni Seokhyun bago ito tuluyang umalis at nagpaabot ng sariling pasasalamat sa pagsilang kay Bam, sa pagpapalaki rito bilang mabait na bata, at sa pagtuturo sa anak na mabuting tao ang kanyang ama. Nagkatinginan silang dalawa at sabay nang umiti, sa wakas ay parehong nakalaya sa lahat ng bigat na matagal nilang pinasan. Pag-uwi ni Youngshin, nadatnan niyang naghihintay pala sa kanya si Giseo. Inilahad niya ang pag-unawa na ang kawalan ng ama ni Bam ay hindi nangangahulugang masama o kakaiba ang bata, kundi iba lamang, at ang pagiging single mother ay hindi mali o dapat ikahiya, kundi isa lamang sa maraming anyo ng pagiging iba. Tumugon si Giseo nang may pag-unawa, ipinapaalala ang matagal na niyang sinasabi na ang pagkakaiba ay natural, tulad ng ilang taong may mas maliit na kaliwang mata, o mas matangkad kaysa iba, o may mas mahabang hinlalaki kaysa gitnang daliri. Ang ibig sabihin lang nito ay may kakaiba kang taglay na bahagi ng iyong pagiging ikaw. Isang taon ang nakalipas, dinala ng kapatid na photographer ng doktor ng baryo ang kanyang paboritong gawa para ipakita sa lahat. Sa isa sa mga larawan, misteryosong lumitaw ang anino ng yumaong lolo. Nagulat ang kapatid sa larawan kaya nautal siya, sinasabing malinaw na si Bam lang ang kanyang kinunan, at kinuha ito matapos na ang matandang lalaki ay yumaw na. Tiningnan ng kapitbahay na tiyahin ang larawan ng matandang lalaki na nililiman si Bam mula sa araw habang natutulog at napaiyak, kaya nandito pa rin pala siya. Hindi talaga siya umalis. Mainit siyang binati ng mga tao sa paligid, walang takot o pagkabahala sa kakaibang pangyayari. Sa ilalim ng pag-aalaga ng lolo, bumalik sa normal na buhay ang mag-ina. Unti-unting tumigil ang mga taga-baryo sa pagkatakot kay Bam dahil sa HIV at inanyayahan si Youngshin na bumalik sa dating trabaho, hindi na sila iniiwasan. Bumalik din si Bam sa paaralan, malaya sa diskriminasyon, at lumaki ng masaya tulad ng ibang bata kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mag-ina ngayon ay may bagong taong nagpoprotekta sa kanila. Ang dating dalawa lang ay naging masayang pamilya ng tatlo. Nang tanungin ni Youngshin si Giseo tungkol sa paniniwala sa mga himala, nagkaroon sila ng tahimik na pag-uunawaan, pareho silang naniniwala, at para kay Giseo, sina Youngshin at Bam mismo ang naging himala sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan natapos ang kanilang kwento, isang pagtatapos na puno ng pag-asa, kagaanan ng loob at paniniwalang may himala sa pagdating ng tamang mga tao.